May napaway na nga ba ikaw sa industriya? Ano bang away dito? Parang kita? Palang bayuhan. Bayuhan. Mas magaling ako kumayo. Wala ka sa bayo ko. So paano sila maglalaban? Magbabayuhan sila. Durugan ng itlog. Oo, kasi may Pagkaan tayo ng titi, oh. may presyo sa'yo. 17 na yung nagawa ang pelikula. So parang yung mga baguhan pa or yung mga paulit-ulit na lang yung ganyang dog style mo. Wala na kami nakita bago sa'yo, biyak. Iba-iba naman. Usually, ang issue lang naman dito, yung mga politika, ganyan. Tapos, The Pod Network Entertainment. Ayokong tignan pero andun na eh. So umitingin ka ba sa maiksing palda? Oo naman. Lalo na pag lalaki nakasuot. Si Nonong nga kanina, hindi niya Tahimik na naman si Nonong. Hindi. Si Nonong hindi niya Hindi makapagsalita. makapagsalita. Bakit? Gagi, nag-i-start na pala. Please, wala na muna kayo dito sa episode na to, ha? Pag ganyan. Paalam! Pag ganun, no? Galing pa namang wedding pair Hindi si yung Nonong. una, si Salome, tahimik. Oo. Sino pa? Mystic Mystic Flower, Flower. tahimik. Viva Max, Naku, tatahimik na naman tayo Ang nito. ina. Ako, shut up ka na lang. Eh, magkikita tayo sa next episode. Welcome to the Cool Pals! Episode 778. exclusive. On YouTube and Spotify. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Yeah. Yun na, yung mga huling salitang marinig nyo kay Nonong ngayong gabi. Pam, pam, Ano pam. pem-pem yan? Gusto mo, Nonong, ha? Oh, yeah. Dilaan mo sa ilalim. Ano yan, sobre? Stop mo ako. Lagyan mo na stop. Maling putas yan. Maling butas. Medyo masakit. Aray. Teka. Parehas tayong lalaki dito. Bakit yun na nga yung, Ano ba yan? Oo. pem-pem, Nonong? Yan ang pinaka-erotic na kanta ni Santana na ginawa. Oo. Ayaw nga, no? Alam mo, ang sample na yan, ginawa niya muna sa utot bago sa gitara. Sa andong part. yung tono ng lahat ng mga sexy na pinapanood natin nung bata yan ng mga... Nanonood ka ng sexy nung bata? Pag ganito. Si Kita ba tayo? Roger. Audio lang ba to? Video to, Video. Pero Ganyan, no? ang paborito ng kasikatan ng Seiko Films, Kenny G. Kenny. Alam mo, tuwan-tuwa talaga ako. Nagawa ko na rin tong joke noon na nung 90s, tuwan-tuwa ako na ganun yung background music ng lahat ng sex scene, Kenny G. Kasi hindi ko na kailangang i-mute. Oo, pag nalak mo lang yung pintuan, tapos akala ng parents mo, may ligaw kay Kenny G. Basta 30 seconds lang ni Kenny G. Lagi niyang pinagjajakulan si Kenny G, no? Ganun niya kagusto? Uy, teka. Baka naman itong ating guest ay paborito rin si Kenny G. Kaya napunta siya sa larangan. na linya siya. Gumaganon siya. Alala niya si Yeah. Kenny G. Ipakilala natin ang the cult director. Yan. Oh, yeah! Ang kaibigan natin. Ang talagang pundasyon ng Viva Max. Walang iba kundi si Roger Naldo. Dahil siya Note director yan. ang largest subscriber ng Viva Max si Roger. Yan lang ang tanging subscriber na nagbabayad monthly mismo sa opisina ng Viva. At sobrang nagpapasalamat siya Ginawa mo sa yung bayad centering. Babayad po ako ng monthly. at sobrang nagpapasalamat siya dito sa ating guest ngayon dahil kundi dahil sa kanya wala siyang mapapanood sa Viva Max. Palakpakan natin lahat the cult director Direct. Roman Perez Jr. Cult director. Yun, thank you sa The Cool Pals at bigyan niyo ako ng time para sobrang fan ako. Sobrang fan ako ng pinapanood ko yung mga episodes niyo. Ito, Salamat, Direk. gusto ko lang sabihin, bago tayo tumuloy sa Viva Max, si Direk Roman,
nung pandemic, lumapit yan para tulungan tayo sa mga trabaho. Na kinukuha din tayo writer niya. Naalala ko yan kasi parang concerned din siya sa mga writer. Gusto niya makipag-collaborate. Tapos din na sinusubaybayan ko din yung career ni Direk Roman kasi magkaibigan na tayo sa Facebook eh. Kaya laking tulong din niya sa atin na parang at least kahit papaano nag-a-approach siya, kailangan yung trabaho, gawa tayong project, gano'n. Oo, Tapos pandemic sulat. doon Di yun ba, kasi. Viva Max si Direk nun Wala eh. pa, wala pa. Tapos, nagkaroon ng, ang unang parang pelikula ay yung remake ng Korean movie. Housemaid. Di ba? Naalala ko yan. Kasi tuwan-tuwa din ako na, ayun na, putang na, maano na, pasimula na yung karera ni Kylie Direk Roman. Versosa yan, di ba? Oo. Kylie. Saka parang may award din yan eh. Mm-mm. Oo. Paano napasok si Direk Roman sa talagang pasok? Teka, bago Ano? yan, ay, ako kilala ko rin si Direk Roman nung, kung alam niyo yung Hoy Bibig Mo Yun. sa iFlix. Ah, Season nga pala. 1. Season one. Oo. Si Direk iFlix. Roman ang assistant director doon sa Hoy Bibig. Correct, correct. Oo, naalala ko yan. Ang rami natin nun. Dami. Oo. Tsaka saya nun, ang saya nun. Singaporean, ano? Singaporean yung Indonesian product. ata. Hindi, Malaysia. Malaysian po doon. Wala Okay tayo lang may naman. masagot. Okay lang maging racist dito, Direk Roman. Pareho lang naman yan. Yun, Hindi, yun. naalala ko yan. Saya yun, saya Sa may yun. kalayaan tayo. Oo, yung studio. Ang gagaling nyo nun. Naku, wag na. Doon ako na-inspire sa inyo. Sabi ko nga, dapat meron yatang Hoy Bibig Mo, pero Pinoy. Tapos hindi na nun hindi yata nila type nung una. Pero ang lakas natin sa Southeast Asia, Oo. sa iFlix. Sa iFlix. Saka ano din yun, nung na-release din yun online, malakas din yung tabo nung views nun eh. Kahit yung pirated views. Malakas totoo. pirated. Yung sa YouTube lang. Oo. Doon natin unang nakilala si Direk Direk Roman. Roman. Si Nonong, hindi ko pa nakakatrabaho si Hindi Direk pa, Roman. di pa kami nakakapagtrabaho. Pero kinikwento nga niya ni Direk yung tungkol doon kina Direk John, yung Ang alamat ng... ang alamat sa I1. Pero hindi kami nagkatrabaho. Trabaho. Ni OGB. Yung nga, tapos napasok na from yung movie ni Kylie. Unti-unti na, mga Viva Max. Anong unang pelikula mo sa Viva Max? Unang-una yung The Housemaid. Pero hindi siya pinalabas. Bold ba yun? Medyo sexy. Erotic. Erotica yung Korean version, erotic talaga. Pero parang sa kanila sinali. Nanalo yung director tsaka yung babae doon. So binili nila yung franchise, ginawa dito sa Pilipinas. Tapos yun, napunta sa akin yung project. After nung napunta sa akin yung project, gusto nila yung cinema. Nag-pandemic. Nagsarado yung cinema. So dapat ilo-launch si Kylie. Yeah. Tapos, antayin muna nating baka bumalik yung cinema. Hindi yun yung unang-unang pumutok. Hindi nila pinalabas. Ang unang-unang pinalabas ay launching ni AJ Raval. Yun na. Hindi ko siya kilala. Sabi na merong isang anak ng action star na mag-sexy, ganyan. Tapos merong isang isang model, kaka-18 lang, ilo-launch mo direct. Tapos sino yun? Angelica ang pangalan. Bago rin. Tapos another girl na dancer, ilo-launch natin. P-pop. Galing P-pop. Yung mga nagsasayaw-sayaw na mga... Nakakasabihin Parang natin ng Bini. P-pop nun sa teatro. Parang Bini. Ilo-launch mo direct. 3 sila. Yun yung taya. Yung taya. Yun yung unang-unang ng Viva Max. Kaya para palang Avengers ng mga sexy. Yung mga kung paano sila nagsimula. Oo, parang... Backstory ng Oo, Backstory, ng buhay oo. nila. Tapos yun, doon na. Merong nauna. May unang-una yung Yam Laranas eh. Si Direk Yam, galing ng States, bumalik dito. Gumawa siya ng, Girlfriend. Death of a Girlfriend sa Viva Max. Tapos yun, okay lang, tama lang. Parang 100, mga 1,000 subscribers, ganyan pa lang. And then lumabas si AJ Raval. Kinuha nung isang director na controversial ngayon. Ano din, mga 2,000 subscribers, ganyan. Nung pinagsama-sama ko yung tatlo, yan, AJ Raval, Angelica, and then yung Shandy Guzman. Yun na, nagkagulo na. Sumabog ang titi ng buong Pilipinas. Putang ina. Pati itlog. Hindi, no? Views!
Views Ayun, yung ayun, no? iniisip ko eh. Nakasakay sa bus. Para! Sumabog yung bike niya sa bus. Sumabog yung Okay, yan. Accident. Napatay lang ako. Napatay lang ako. Patay tayo mo sa harap. Parang, Sorry. parang nasabugan ng whistle bomb. Ano yun, Rems? And the advantage yung yung Viva Max na app kasi hindi na na-access ng mga malilibog na minimum wage. Kala mo lang. Wala mo lang. Magkano subscription ngayon ng Viva Max? Hindi, meron, 169. 169. Galing Talagang, ni James. meron 169. ako, Ba't ko alam? may nakausap ako na wag mong ipapadala sa GCash ko kasi makikita ng misis ko na magbabayad sa Viva Viva Max. Max. So, sino nga nakalimutan? Ay, ko. pucha, Kaya nga, afford sa'yo, pala. shoutout. Kaya nga si Roger, sa mismong Viva Office nagbabayad. Oo. Kaliwaan. Walang resibo. Walang Kaliwaan. resibo. May ganun pala, may Oo. parang gobyerno. Oo. Doon ka sa ano window pa? 1. Cashier 1. Exact amount pa para hindi awkward. Pagkabot, alis na. Nakamaganda nun, may PWD discount. Discount. May discount. Kasi hindi malalaman ng PWD siya kung online eh. Oo nga, Diba? tama Doon naman. malalaman. Ano magsuguran yung mga PWD sa Viva Max office? Ayan, puntahan nyo po yung Viva Max Office ha. Ortigas, Avenue. Inyo, yan. Lahat ng mga PWD friends ko dyan. Lahat ng mga ngongo sa Caloocan. May ano pa tayo? May isa pang upuan. May isa Oo pa nga. upuan. Oo, yan. Itong Viva artist na kasama mo direct, ilang pelikula na yun nakasama mo siya? Parang ano din eh. Tagal din, dami rin. Parang mga 5, Oh. 5 films. Pag ganun ba, palupit ng palupit dapat yung mga sex scenes nila pag ano? Medyo. Oo. Medyo. Kasi parang may quota sila. Oo, parang may quota sila eh. Parang ano eh. Hindi naman sinasabi ko lang tong opinion ko, personal ah. Oo. Yung first mo, syempre, nagsisimula, Oo, iba pa introducing. iba pa yung pinapakita mo or ganun pa katapang. May mga levels eh. Oo. May mga levels of Christianity. Hindi, joke lang. Pababa ng impyerno. Pababa, rekta. Oo. Yun, habang dumadami yung projects, medyo palala ng palala din yung kayang gawin. And then, tumatapang din naman Oo. sila, tumatapang. Pero again, may contract eh. Bago mag-start yung isang project, pipirma eh. Oo. Ano papakita mo? Ayan, ayan. Minsan, kasama mother, Oo. nanay, tatay, manager, harap-harapan eh. Ganyan eh. Ipapakita ko po yung nanay ko, ganon. Oo, ganun. Level 5 Grabe na. naman. Level Level 5 Level yung five. nanay. Pag gano'n na t-shirt, no, yung mga At muling sumabog ang titi. Sumabog ka Sumabog naman. nito. Putang initlog ko, sumabog oh. Yun. So, ganun. may May parang levels eh. tumatapang, kumbaga. Matapang, may quota rin sila. May quota sa contract. Oo. Pag nakalima ka na, iba na presyo mo. Pag naka-10, iba na rin yung presyo mo. Ayun. Kaya, pasipagan sila. Parang gano'n eh, yung naging ano nila sa contract. Oo. Ito ba, gaano kalupit itong sinama mong Viva Max artist? Malupit to. Malupit. Malupit to. Kumakain to eh. Wow! Teka lang, bakit drinks lang inaano mo? Kumakain to eh. Ba't dala ka ng rice? Ano na, papaya tayo sa guest direct eh. Marami bang Viva Kumakain Max to eh. artist ang hindi nakakakain? Sama mo sa buffet. Alas, kumain to. Mali, no? Ilang pelikula na nagawa nito? 5 daw. Parang ano? 17 ata, 17. 17. 17. Iba-ibang director na rin siya kasi nakaikot. Oo. Nag-Joey Lamangan siya, nag-Macalejandre, Brillante, Mendoza. Marami na rin naikutang director. Pero yung isa sa yung isa sa pumutok na ginawa namin. Yung una... Kain na rin. Itlog. Parang ano to, sabugan ng RA 2025. Hoy! Takini, no? Pag nasa loob ka ng bus, sunod-sunod. Ano yun? Kasubugan mo. Sasabugan mo itlog dito sa bus. Nagkalat. Kalat. Ayun. Ayun. Medyo karami na rin siya. Karami na rin siya.
Yeah, tawagin na natin. Tawagin na natin. Teka lang. Kinakabahan ako. Ito, Oo nga, mukhang first ito na time. yung huling Tangina. maririnig Oo. natin si Bye-bye, Nonong. Nonong. Hindi ka na magsasalita. Hanggang sa susunod. Ikaw lang. Direk, pwede mo bang ipakilala? Kami, Ito, mahal kami ng mga partners namin na intindihan nila kami. Secured. No? Ha? Si Jeannie, nandyan? Oo. Ha? Ba't anong ginagawa ninyo? Ha? Tatahimik na rin pala ako. Kain guys, ikaw lang naman ang matapang dito. Pangako natin na hindi tayo madadala dito So, sa... ito ay nakakuha na ng guesting. 17. Promise mo, di ka madadala. 17 Oo. movies. Hindi, maganda si Derek mag-introduce. Oo, Direk, pwede mo bang introduce? Sige, sige, sige. Controversial din siya. Controversial din. Oo. Kasi recently, ang dami niya rin nakakaaway na Viva Max Stars. Ay, hindi pala madami. Sorry. Isa lang. Isa lang. Isa lang pala. Kasi gusto nilang patunayan kung sino talaga yung pinakamarami. Oo. Na nakain. Ay, sumisilip si Jeannie. Narito na. Ito na. Ito na. 17 17 Viva Max movies. Viva Max movies. And May mga nandyan ngayon sa audience, saka listeners, binibilang nila, sino bang mayroong 17 na Viva Max movie? Si Angelica ba? Tingnan mo. Dinidescribe niya, no? Dinidescribe niya. Si Acosta ba? Si Acosta ba? AJ Rabal ba? Anong ginagawa mo? Pinapakita ko sa audience para masabik sila. Napakabastos. Oo, napakabas. Ganyan sa Biraws yan eh. naglalakad pa lang. Oo, wow. Sabi niya, bill out. Pati ba naman waitress? Pati ba naman to? Uy, Oh, galangin nyo. Ha? Ayos tayo, guys. Ha? Lalaki tayo rito. Pala, sige. Sorry po. Kaya tayo sa mga partners natin. Hinga malalim. Boom! Ay, sir! Tumawag si Tito. Tumabog. Kanina pa nakatayo, nakakahiya kayo. Kanina pa nakatayo? Oo. Tagatado ka, huwag galangin mo. Ayan. Ang reigning Viva Max King. VR Relosa. Yay! Sino yung lalamas kanina? Yung mga tao, yung mga lalaki ko, no? Sa pagmamahari. Mukha nila, oh. Dahil naman ako bumili ng ticket. Parang may mga nagsitayuan nga, nakita ko pagpasok ko eh. Ako ba, na-shirt yung isa, oh. Ako ba, na-shirt yung isa. Ay, putang ina. Tuloy na to. Pero hindi lahat Kesa wala. hindi lahat nagtaas ng shorts. Meron iba Oh, yan, may nakababa pa rin. Ako alam ko all two out. Nandito na rin naman eh. Kesa wala. Welcome. Hindi kasi nga po. Welcome, VR. VR, thank you. VR De La Rosa. VR Relosa lang. Relosa. Alatang Angelica ang lang member ko palagi. Tsaka yung mga... Ano yung VR? Victor Ronald. So, 17 na ang nakain mo. Hindi, pelikula. At nadali. Ito ba pagka nagkakadalihan din ba off cam? Alin? Parang depende sa usapan yon. Uy, depende daw sa usapan. Parang depende sa usapan yon. Nasamid ako. Kamusta muna? Kamusta muna? Sorry. Kamusta muna? Kamusta ka, VR? Parang pamainit agad yung intro muna. Alam mo sa mga listeners natin, palagi na lang yung mga babae sa Viva Max yung ginigis. Pare, pasin naman natin yung mga lalaki. Boses ng kalalaki. Oo. Ang hirap ka, sakit sa balakang nun. Oo. Totoo, ako'y lagi napipilayan. Oo, di ba? Napipilayang Bigyan ka. naman natin sila ng spotlight. Yeah. 17, Viva Max movies. Di ba? Gaano kahirap ang bumayo? Ang galing. Actually, meron kaming ginawa. Yung last namin yung paluwagan ni Direk Roman. After namin mag-shoot, naghihilutan na kami. Nung kasama ko. Kala ko kayo ni Direk. Babae. Nung kasama luan. May workshop ba na magpe-prepare sa'yo sa mga ganitong pelikula? Oo, syempre naman meron. Parang kahit naman ganito ginagawa, minimake sure naman na protektado lahat ng artista tsaka matino yung proseso ng pagkakagawa. Game mo sabihin yung talo mo. So, gaano kahirap bumayo? Oo nga. Ilang mag-uusap takes pa kayo. yun usually? Naku, depende sa director. Pag kay Direk Roman, usually isang take lang yan. Natatapos namin yan. Pero meron akong director, siguro mga 6, 7, 8 take talaga. Ano sinasabi niya? Saglit lang, di pa ako tapos. Oo. Hindi ganun. Hindi ganun. Oo. Wala, type ka nun. Parehas tayong sinabi. Parehas tayong sinabi.
Kaya pala yung camera sa puwet ko nakatutok. Ah, Pero ano yan, nung... Cellphone cam pa. Ba't iPhone gamit nyo? Itong bago ngayon. ba't wala nang stop? Pang-kan daw kasi, iPhone lang gamit pang. Art yun. Kakantuting Art ganon. yun. Tangina. Pero ako, I like yung sinabi niya para masiguradong protektado yung mga performers. Oo, pag which is very workshop. good din Oo. naman. Pag ganun, Oo. ikaw ba ang lalapit dun sa partner mo na makikipag-usap na ganito yung scene? Paano ba nangyari yung direct? Pagsasamahin mo muna sila sa isang room, tapos kailangan, pakita nyo nga kung paano kayo maghalikan. Ganun, may ganun ba? Merong Bato. workshop. Ba't nakahubad ka, direct? Kasama. Ano yun? Kasama pala. Teka lang merong workshop. Merong workshop na intimate workshop. Muna yung partners. Lalo na yung partners. Yung dinidiscuss yung character. Ganyan. The usual. Pero mas intimacy workshop. Kasi hindi sila magkakilala minsan eh. Oo. Hindi sila magkakilala. Bigla na lang silang kinast or no. Tapos hindi rin naman lahat na handpick. Minsan syempre may gustong i-launch. Bago. Kunwari makakatrabaho ni VR. Isasama yung bago. Hindi niya rin kilala. Hindi bagong-bago talaga. So may ganong proseso. Paano yun? Like, magkasama mo, parang, magde-date muna sila, gano'n, may gano'n ba? Yung, or Hindi na alam ng director yun. Pero nakakatulong. May mga nauuna mag-workshop minsan eh. Tune up. pala yun. Tune up muna. Tune up. Oo. paano ang tune-up? Start muna sa holding hands, ganyan, or, kiss sa noo, gano'n. Ayan si VR makakasagot. Paano ba yung gano'n? Pwede naman simulan sa kape lang muna. Kasi baka may mga aspiring na Viva Max dyan, di ba? Kailangan i-prepare mo yung sarili mo, bawal mahihain dyan. Hindi, pag kay Direk Roman naman, usually yung workshop niya, ayun nga, upo lang kayo, tinginan, tapos parang mirroring. Yung usual na ginagawa naman sa mga sa teatro. acting din. Oo, sa acting. Hindi, wala namang something na iba. Kailangan lang komportable kayo. Tapos, ayun na, usapan lang ano yung mga hindi pwede, ano yung mga pwedeng gawin. Divisions. Naalala ko lang yung testimony ni Priscilla Almeda at Rosana Roses dati. Pinaka-gentleman na kakissing scene, love scene, si Gardo Versosa. Kasi dadamitan ka rin. Pagkatapos, cut. Dadamitan ka, tatwalyahan ka niya. Ganon, ibang klase yun si Gardo. Ikaw ba, VR? After ng- Ganon si VR. Ganun si VR. Kukover niya yung, kuwari, kakantutan na. Pagkatapos, nag-cut na ako. Tapos kantutan, anong nangyayari sa kantutan? Nakikinig niya eh. May sumabog na ikot sa set. Kukover niya yung boobs ng girl and front para maprotektahan yung babae. Yun ang dinadaganan niya. Ganun niya. Tama na! Ganyan. Tapos na. Kilo-cover kita. Cover niya gamit ba ako kamay? Gumalaw. Usually ganun, yung mga veterano. Mga tama yung sinasabi ni Ryan. May gentleman. Oo, kino-cover, pinoprotektahan niya yung partner. Kasi syempre may ibang tao pa rin naman sa loob ng set. Meron ka na ba nakapartner na maarte na parang hindi siya Kahit di mo sumadya? pangalanan, okay lang. Oo. naman. Paanong Pero gano'n? pangalanan mo na rin, no? Kilala nyo ba? Hindi, parang wala naman. Parang lahat naman na nakapartner ko, kung naging komportable, naging maayos yung trabaho namin. Tsaka alam naman siguro nila yung pinapasok nila. Oo naman. Parang wala namang napilitan lang, ganun. Pero siguro umpisa, mga first day nyo, kaya first take, usually yan, di pa nila alam, naninibago pa sila, medyo nahihiya pa. Pero siguro mga second day, okay na yan. Wala nang pakialam yan. Kinekwentuhan mo sila yung mga kung paano ka rin nag-adjust nung nagsisimula ka pa lang. Oo, minsan tatanungin din na paano maglagay ng plaster, tuturuan mo din, ganun. Oo. So ikaw na lang naglalagay ba ng plaster mo o mga makeup artists pa rin? Hindi ako din, kahit nung unang salang ko, ako na mismo naglagay. Di ko nga alam paano ko nilalagay. Di ko rin alam. Pwede ba namin makita kung paano ako naglagay? Meron ako dito. May plaster kami dito. Ano yung Mediplus ba yan? Ano Yuko. yan? Yung Yuko. Yung sa mic. Oo. Yung sa mic. Yung sa mic. Yung sa lapel. Teka, ano lang yun, di ba? Ganun lang yun. So, lahat. Pag didikit-dikitin mo para kumapal siya, parang, tapos pucha. depende ko anong lalagay mo sa loob. Minsan ginupit na supporter, o kaya foam, o kaya minsan pag Face walang mask. budget, face mask. Face mask, yung pandemic face mask. Oo. Kulay asul. Kulay asul, tapos dikit-dikit. Oo. Pwede bang gamitin uli yun? Hindi ko sa ibang artista kinabukasan. Babaho lang. Nung nagkaubusan ng face mask, Kaso nung ulang salang ko, hindi ko alam na kailangan mo pala mag-shave bago ka maglagay ng plaster. So umiiyak ako pag umila ko. Nagdugo. Hindi naman dumugo.
Pero Masakit. sugat-sugat, oo. Masakit pala. So, ano bang ginagawa? Wax o shave? Ako ngayon wax ako. Mas madulas. Sariling wax, pinapawax. Pinapawax. Di ka marunong, sayang. Papawax sana sa'yo. Pero tangina, doon pa lang Pati sa wax bu- na yun, ang sakit nun. Pati ba betlog, winawax din? Oo, hanggang puwet. Sakit. Putang ina. Sakit. Tangina mo, Hanggang ate! kuyuks. Hanggang kuyuks. Tangina, may Feeling almoranas ko ako, yun hindi ang talagang kaya. binabayaran sa'yo, pare. Yung puta ng pagwawa. Feeling ko din eh. Feeling ko din. Ang wax mo niyan, kasi kunyari, 10 shooting days. Gaano kadalas ang preparation mo niyan? Yung 10 shooting days ba na yun, laging may sex scene? Mas kalahati dun. Mas kalahati. Kasi iba, syempre may mga eksena talaga naman na exterior, may eksena pa na talaga na sa narrative. Pero yung love scenes, pinagsasama-sama talaga eh. Minsan, para na rin sa mga actors. Para isang prep na lang. Isang prep na lang. Isang kahitan na lang. Pero depende din yun kung madami yung location nyo, tapos lahat doon meron. Minsan everyday meron din eh. Yan, nangyayari yun. Oo. Everyday meron. Bumiyahe pa Rizal, naka-plaster siya. Para hindi na Kinabukasan ulit, may sex scene. Pero totoo naman. yun, minsan, lalo na nung wala pang Eddie Garcia Lo, minsan talaga uuwi ka, di mo na matatanggal plaster, sobrang pagod. Pagkagising mo, nandun pa rin siya, doon mo lang tatanggalin. Ay, Dahil tangina. ina-advocate ni Eddie Garcia ang plaster. Ay, hindi. Di ba? Hindi ba? Working hours. Mali yun. Yun ang legacy ni Eddie Garcia. Yun, ang pagpa-plaster. Pagkahit ng bulbo. Dinungisan mo. Iba yun. Dinungisan may legacy. Lagyan mo manoy. Pero may Iwax mo yan, Manoy. may pelikula siya dati, Batuta ni Dracula. Oo, tama, meron. Anong tungkol saan yung batuta ni Dracula? Yeah. May batuta lang si Dracula. Meron ka pa ba sa 17 movies, meron ka pa bang leading lady na gustong maka-partner sa Viva Max? Hindi ko Na pa na- palaging nakakawala. Na parang, Hindi ko pa nakatrabaho, Angelica. Nakasama ko sa project, pero hindi siya partner ko. Oo. Angelica. Gusto mo ba? Siya na lang di ko na-partner Oo. direct Gusto eh. mo ba madali? Baka may umabang sa akin dyan. Napaway na nga ba ikaw sa industriya? Ano bang away dito? Parang inggitan? o unahan? Bayuhan. Babayo. Mas magaling ang bumayo. Wala ka sa bayo ko. So paano sila maglalaban? Magbabayuhan sila. Durugan ng itlog. Oo, kasi may, Pagkaan tayo ng titi, oh. may pressure sa'yo. 17 na yung nagawa ang pelikula. So parang yung mga baguhan ba or yung mga paulit-ulit na lang yung ganyang dog style mo. Oo. Wala na kami nakita bago sa'yo, VR. Iba-iba naman. Usually, ang issue lang naman dito, yung mga politika, ganyan. Tapos yun nga, pag may mga inggitan, so syempre, gawa-gawa ng issue. Ganun lang naman. Pero normal naman yun. Kahit sa naman, di naman sa Viva Max lang, sa buong industry. Industry naman uso yun. Pero sabi ni Direk Roman, controversial ka daw. Bakit? Paano ka naging controversial? Meron kasi meron ko-artist ako sa Viva na, ayun nga, medyo nagkaroon ng, hindi pagkakaunawaan sa title na Viva Max King. Although di ko naman kiniklaim yung Viva Max King. Binigay sa kanya, tapos, okay lang, hindi naman ako pumapalag. It's just that, at some point, naramdaman ko na ginagamit yung title para mamaliit ng ibang tao. Kaya ako pumalag. Pero yun, parang sinopla ko lang siya sa isang press con. Talagang binanatan ko siya doon. Tapos yun, medyo pumutok. Umabot kami kay Tito Boy Abunda. Tapos, ayun. Pero ngayon, Nag-hap kayong dalawa kay Tito. Oo, in-interview kami kasi parang daming article na lumabas kasi medyo matapang yung ginawa ko eh. Pinadelete yung press con namin dahil dun eh. Pero Anong ginawa mo? Paano matapang? parang tinawag ko kasi siyang kupal sa press con. Ilagay yung pangalan. Pakikat Blip lang. Blip lang. Oo, tinawag ko siya kupal sa press con kaya medyo pumutok. Pero ngayon parang okay naman, wala naman na ako naririnig na issue. Kupal ba talaga? Narinig ko dati, daw eh. Pero ikaw, directly na kinupal ka niya? Nakaranas din naman. Pero kasi ako pag sa sarili ko, wala naman, parang di naman ako naapektuhan eh. Pero pag yung mga ibang tao na nagreklamo sa akin, parang, kasi ako, hindi naman sa dahil nga medyo may mga nagawa na din naman. Kumbaga di mo ako matitinag, ako nagtatrabaho lang ako. Pero yung ibang wala pang nagagawa kasi parang nawawala ng pag-asa sa pangarap. Tapos nalapit sa akin, parang ayoko na mag-artista dahil ito yung narinig ko sa kanya. Parang, yun yung mali. Yun. May ceremony ba tong Viva Max King nung kinoronahan kayo?
Wala naman, pinost lang yun eh. Putang Hindi ina. espada yung ginagamit. Burat Ganun na mga, Ayun no. I Dadaan. got tea. dadaan ka sa 12 burat. Oo. Na hindi rin siya torotot. Pero ano, na-vision ko sa kanya 5 years hindi ka nagagawa ng sexy scene. Seryoso ka lang, artista. Ano naman po, bago pa ako pumasok ng Viva, gumagawa naman ako ng mga seryosong seryosong pelikula talaga. Pero siguro 5 years, kung meron pang magandang offer, gagawa pa rin naman ako ng sexy. Wala ko baga, di ko naman niisip na mag-retire talaga totally. Wow. Ilan taon ka na ba? 25. Oh, matagal pa. Randy West pa yan. Mahaba. Ang ano ba ang retirement ng sexy star sa paglalaki? Si Robin kamakailan, nagpakita pa. Sa Shopee na yun Ay, si Shopee ba yun? Oo. Kaya matakot kayo, Viva Max. Sa Viva Max may mga lolo rolls pa, di ba? Hindi manalo di ba? Manalo, ano pa malakas pa. Si Albert Martinez, di ba? Minsan may mga Oo, sexy. Tito Albert, meron pa. Tito Albert. Raymond Bagatsing ba meron din? Meron pa din, rin. meron nag-Viva Max din. Joko Diaz, meron pa rin. Ano parang wala rin namang retiro sa lalaki. Sa lalaki. Kasi sinasabi nila sa lalaki, kahit damatans na, nagkaka-roll pa eh. May mga ganun pang milyo eh. May mga ganun pang naratibo na isang bata, babae, katulong, at ang amo. May mga ganyan. Boom! Naku, may fantasy ni Vic ni JP. Sumabog yung itlog ko. May ganun eh. Kaya Kanya-kanya matandaan, fantasy, meron pang matandang mga character actors pa na. Kuya Mon Confiado, hanggang ngayon, nag-Viva Max Meron pa. nga siya ngayon, daming Dami sexy scene. Oo, dami. Sa bata, younger sa kanya. Mga ganun eh, iba-iba eh. Kasi malaman tinatrato nila to bilang trabaho di ba? Oo, Hanggat artista may naman. pumapasok na trabaho. Artista, pelikula pa rin naman. Di naman yan yung parang sexy star. Kumbaga, actor ka rin talaga. Nabe-burnout din siguro Sexy yung ginaganap. Nakaka-burnout yan kapag lalo na kung galing kasi sa mahabang taping na puro love scenes. Ikaw ba maselan ka sa mga VR, sa mga kasama sa kwarto? Pag may sex scene. Di ba usually nagpapaalis ng mga tao eh. Actually meron. May isang ginawa kami. May pinaalis ako doon na wardrobe. Kasi humawak sa akin. Parang bakla. Tapos after Hindi ng... parang bakal talaga yun. Pinaalis ko na lang. Gigil eh. Relax ka lang. Parang pagkatapos ng love scene, nagsiset up ulit. Another take. Ako nakatayo lang ako sa gilid. Gumanon sa akin. Uy, sarap mo ah. Gumanon sa akin. Putang ina mo. Kalma naman. Galit na galit. Galit na galit oh. Galit na galit yung tayo. Ayaw lang niya may sinasamantala. Yun lang yun. Wala sa kasarian yun. Kumbaga, Ayaw niya lang ng may naaaping ganyan. Di ba pag sinabi na nung pinakita nga namin yung video ni Joey De Leon nung humalik siya sa leeg ni Charis Pempenko, anong nasabi mo nun? May sinabi ba ako? Tsaka na bigla nag-iba yung tono ah. Biglang bait na tono mo ah. hinalikan ba si Charis Pempenko? Meron. Video. Parang nanggigil lang sa nakitan lang. Nakitan lang. Tapos sabi ni Michael Binon, hindi nakapagpigil Gumanon si Anong ginawa mo? I-confront mo o dinirect mo kay Dinirect ko kay Direk Roman. Sabi ko talaga sa Direk, ayoko niyan dito. Paalisin natin yan. Pinaalis naman ni Direk. Sa loob. Tawagin mo lang sa bakla. Tawagin na sa Tawagin mo. Wait. Tawagin na sa bintana. Pero totoo naman ang hirap mag-perform pag alam mong merong... May Tsaka ilang di naman ako homophobic. Kumbaga kahit puro bakla yung nasa set, okay lang sa akin yun. Kaso nung nandyan siya, may lagkit yung May tingin mali. eh. Bumabayo ako na ganun sa akin eh. Parang hindi ako makaayos eh. Oo, nakaganyan sa akin, kumakatitig eh. Siya yung uma-acting ng Wardrobe yun Talang damit. Giyosi na. At pumutok din yung titi niya. Boom! Ay! Nautot ako. Pero tama rin naman, dapat kasi lahat professional sa set. Walang lugar para sa kung ano nung iba. Oo. Sino-sino lang ba dapat ang nasa kwarto kapag may sex scene? May love scenes eh. Oo. Usually, AD. Mm. Dalawang camera operator. Yun lang. Ah. Nakaabang yung mga wardrobe assistant sa pintuan. Para 3 lang ang nasa set sa loob.
Ano ang Ang hindi ko maintindihan Kayo kung direct bakit nasa may, boot kayo nun. Nasa, Ah. nasa monitor. Monitor. bakit may wardrobe pa nakahubad din naman. Hindi real. Oo nga, Gagago lang ng Hindi, pagkatapos, taga-abot ng rope. Yung tagayakap. Yun yung sabi kong yakap, tagayakap agad after. O kaya kukumutan sila agad. Kasi yung rehearsal naman doon, naka-robe pa o kaya nakadamit. So, pag nag-rehearse ganyan. Pagkasabi lang na okay magte-take na doon lang uhubarin. Tapos lalabas sila, tapos pagkakat, papasok ulit sila, bibigay ulit. May naka-eksena ka ng may putok? Nako! Ilan? Isa, Ilan na lang? Putok, hindi, siguro putok naman wala. Pero siguro ang pinaka, ano lang, kapag meron sila, yun lang yung challenge. Yun. Tapos kailangan mong kainin. Yun lang yun naman yung At challenging. tilapia talaga, no? Oo, minsan Sabi kasi... nung wardrobe na bakla, ako wala. Pero masama Pero kasi din yun. diarrhea. Isang buong araw kayo nag-shoot, tapos kunyari yung mainit, yung pawis na pawis, tas meron siya. Iba pag nagsama yung pawis at dugo eh. Parang nananapak talaga eh. Hindi na delay yun, ha? Hindi na uusap pa. Parang ganun. title yun, Oo, pawis at dugo. Sa pelikula. Pawis at Si Direk Roman. Ayan, may Pinahalong title pawis na. at dugo. Ang baho. Pero, Ang ba? pero props sa babae, ayos yung hirap na hirap din siya mag-perform. Oo, nako. Alam na din siguro niya yun. no? Irritable yun. Actually, Hindi naman issue yun. No? scientifically, tinatimingan namin sa Na meron? breakdown. Sa breakdown. Mm-mm. Kailan ba meron siya ganito ganyan. Kasi hindi siya komportable mag-perform eh. Mm-mm. So, tinatimingan kasi hindi matatapos pa siya ng ganito. Pero pagka medyo nagmamadali, medyo nangyari yan sa amin sa Bali eh. Nag-shoot kami ng ng isang Viva Max sa Indonesia. Malakas ang Viva Max doon eh. So, nag-shoot kami sa Bali. Apparently, yung artista namin, meron siya. So, hindi kami ng shoot. Yung pala, apparently, yung isang temple, bawal din may regla. May ganun pala. Oo. Paano chinecheck yun? Maamin. Taas. Gaganon. Gaganon. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko nagsasalita eh. Hindi ko alam yung accent sa Indonesia eh. Yun. Totoo ba to direct na dahil nabanggit mo yung sa Indonesia na mas kinikater ng Viva Max ang mga nasa abroad? Yes. Totoo na. Hindi tayo yung major subscribers eh. Hindi Pilipinas eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, Directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. May percent ka dyan, may numbers ka. Yes, may numbers. Ilan sa Pilipinas? Para mga 25% Roger. lang. Si Roger lang. 25% lang sa akin. Kalokan. 25%. 25%. Pero 25%. maliban yun yung mga pirata. Oo. Iba yung pirata. Tsaka mga nakikinood sa bintana. Yun, nakikinood. Dami Wala ng nang pirata. gano'n. Tama ba ako, Direk? Di ba dati parang iba yung cut ng ibang bansa? Iba yung cut ng ibang Oh, bansa. parang mas mahaba yung version mahaba nila. yung version nila. Mas liberated kasi, no? Yung Arab countries, sobrang lakas niyan. Tang-ina. Di ba bawal sa kanila yun? Ang nilibog na mga yan. Ang taas ni Ryan Rems kayo. No? Sobra. Bali yan, Malaysia. Episode mo to. Galit na galit eh, no? Di ba bawal sa kanila yun? Ikaw pa yung nagsabi niyan. Tsaka may Damong gigil. ginawang bawal. Ha? Pero nakakagulat na. Malakas no? tayo doon. Ang pinakamalakas, Saudi. Yan. Saudi. Ikaw ba naman nasa disyerto? UAE. UAE. Yan. Yan mga... Sama na siguro si RJ Acorante. Oh, shoutout sa buhay. Shoutout. Wala nang problema yan ngayon. Basta Middle East, pero US, hindi. Hindi na masyado. Dati noong una. Ngayon, Canada, malakas tayo. Tsaka, European countries, malakas din. Mga puti, yung mga Breton.
Ako, lilibog din ng mga yun. Ganun yung description sa kanila, no? Ito, I could attest di ba nag-Japan ako nung kamakailan? Nakakawala ng lungkot eh. Kapag namimiss mo yung Pilipinas, manood ka ng Bold na Pilipinas, medyo feel at home ka So eh. yung ginawa mo sa Japan, nanood ka ng Bold na Pilipinas. Thank you, Mitch. Letting me be. Try mo minsan sa Japan, makakita ka ng hapon. Viva Max! Sino bang pinaka sought out na Viva Max artist ngayon na babae? Yung talagang Ngayon, oo, Angelique Kang pa rin. Pero yung may mga rising eh. Ang dami kasi pagka nagpupunta kang Viva, mga 100 babae nandun, nakapili. Hindi, walang biro. Pero meron, ewan ko ngayon kung malakas. Sandang babae at isang PWD. Sabi niya, mag-a-apply ka ba? Sabi niya, mag-a-apply ka. Hindi, magbabayad lang po ako sa Kaliwaan! For renewal lang kasi. Monthly yun, monthly. Monthly yan. Nandun yan sa opisina. Babayan. 100? Hindi iwan yung 169 doon sa desk. Marami, no? Ay, alam yan. Madami po talaga. Yung Jen Rosa. Ewan ko kung na... Oo, narinig ko. Hanapin ko nga. Iba yan. Iba yung Jen Rosa. No, malakas yan. Durano, malaki. Yen Durano. Maraming tato. Maraming Jen. tato. May tato dito sa braso. Yen Durano. Yan. Saan sila usually, anong mga background nila usually? Si Yen, model, singer. Yan. Si Jen, model. Hindi na uso yung may mga yung mga nadi-discover sa Pegasus. Hindi. Alam mo, for some reason, hindi natatanggap. Kasi pag sinecheck yung tattoo Tine-check agad yung tattoo ng mga nagdadala ng girls na sanggaling. Alam nila agad na na bar girls, ganyan. May tattoo ba yung Pegasus? Yung sige-sige at saka Sputnik. Yung magkado no? Pegasus, meron Anong rason? Ba't di sila Oo nga. Iwasan yung may tattoo. Maraming tattoo. So, kailangan walang tattoo na galing sa Pegasus. Parang gano'n. Hindi naman eh. Parang... Pero ngayon, dahil nga, di ba, wala nang masyadong gano'n, no? Iba na yung background nila, mga artist, mga music, singer. Singers. So, parang nag-iiba na ba yung tingin ng mga tao dun sa trabahong to? Actually, hindi pa rin. Hindi pa rin? Hindi pa rin tayo malaya. Actually, lalo tong... kahit na ang dami nang lumalabas, Netflix, may mga sexy naman, malami naman lumalabas. Hindi pa rin. Iba pa rin ang tingin ng ng mga tao sa kanila. Sa'yo, VR, anong tanggap ng tao sa ginagawa mo? Bihira lang din talaga yung yung makakapagsabi na o tatawag sa yung artista. Karamihan talaga tawag sa iyo sexy star. Yan, puro naguhubad ka nga, hubadero ka, puro ganun. Pero lagi ko na sinasabi sa kanila, punta kayo ng social media, kung may nakita ba kayo nakatopless, o binabayaran ako ng Viva, mag-topless kayo nga, naguhubad kayo, libre. Walang bayan. Yun lang lagi ko sinasabi sa kanila. Wala akong content, kahit sa mga sponsors, mga photoshoots, never ako pumapayag ng topless. Exclusive for Viva Max lang yun. Yun yung sa sarili ko lang na branding. So, exclusive ka sa Viva Max? Doon mo lang ako makikita maghuhubad. Kasi branding ko sa sarili ko na hindi ako ganung tao. Na parang ginagawa ko kasi yung trabaho ko yun. Bayad ako doon. Pero sorry. So, nag-beach ka naka-t-shirt? Oo. Naka-leather jacket. Pero walang brick. Pero naka-plaster pa rin. Parang gusto mo na yun, ha? Wala pang ngongong no? Sexy star. Ikaw pa lang. Ako pa lang. Paano pa umungol? Baka natapakan nyo pa Sasabay sa lagare. Langit-ngit. Tapakan niyo yung stop toy. Sira itong manika. Ngongo to Nagalit yung sa Riyadh. Sumipa sa Saudi. Utong iba, no? May kapartner ka, ngongo din. Pwede. Inamin. Anak, patayin niyo to, anak. Ano yung sasabihin mo? Hindi, ang pinipicture ko kasi pag sexy star na lalaki, mukhang callboy. Hindi siya mukhang callboy si VR. Compliment yun, ha? Tsaka galing nga kay Ryan Reynolds yun Mukha, ano siyang mukha?
Wala, parang office boy. Ganun lang. All girl. Ano bang background mo, BR? Bago ka nag-Viva Max? Totoo lang, sakristan ako eh. Kala ko sabihin niya, call boy. Plot twist. Di lang mukha. Artista kasi ako, di lang mukha. Pero Pagkawari sa magulang, kasi palaging tinatanong babae. Gano'ng kahirap Di ba, na. babae, gaano kayo sa magulang accept na ganyan trabaho mo? Eh, ikaw. hindi, ano po kasi, independent po talaga ako since 12 years old. Tapos, ayun nga, laki akong church. Sakristan po talaga ako before ako pumasok ng Viva Max. Tapos, accidental lang talaga pagkapasok ng Viva Max. Kumbaga, hindi ko pinlano na gumawa ng mga sexy films. Nag-audition lang ako, tapos hindi ko alam na sexy siya. Pagdating ko doon, parang yun. The rest is history na lang. Ginawa ko na lang siya. Pinanindigan ko na ganun. Ngayon, napapanood ka na nila, Father. Si Father no nasa Saudi para malayo na. Totoo yun, totoo. Yung sila father, meron akong kwento. Meron akong kwento. Susundutin ko lang yung kwento. Kasi yung mother ko, religion teacher. Academe talaga yung mother ko. Nag-invite ang mga madre, tsaka ng mga pare. Mga batang pa pare, mga bagong kaka-ordain lang. Pagdating ko, yung anak ko nagtatrabaho sa Viva. Ayaw pa sabihin ng mother ko na Viva Max. Uy, ang bata pa pala ni Ayana Misola. Nagulat ako. Talaga, Father, napanood mo? Oo, panood ko. Yan yung pang-test nila bago maging pari. Temptation. Ganun mo. Boom! Wala na. One out. Sana pala na-guess natin si Xiao, Direk Xiao. Ay, Prof. Xiao. Prof. Doc Xiao, Xiao ni Doc Xiao. Pero madami talaga nagkatrabaho sa Viva Max din. Artista o kaya part ng prod na talagang active sa church. Christian, Catholic, iba-iba eh. Tapos parang lahat sila open naman. Tapos yung iba sa kanila, niyayakap naman nung religion nila or church na pinupuntahan nila yung ginagawa na. Minsan ngayon na-encourage pa sila eh. Nasabi, baka yan yung calling mo, ganun. Kumbaga kung paano mo lang i-explain. Buman naman kasi. Totoo yun. Yung iba sa kanila na parang, yun, yung isa sa mga makeup artist namin, dati siya nag-adel ng FHM, ngayon Viva Max. Tapos parang yung kinukwento niya sa akin yung nakaraan na sabi sa kanya nung sa church niya na parang, baka yan yung calling mo na tulungan tong mga artista na to. Kasi kumbaga sa isip naman nila, hindi naman bastos yung ginagawa eh, art. So parang, ayun. Professional mindset din. Oo, depende sa tingin mo eh. Sa taste pa rin eh. Actually, galing nga kami, ako, alam ni James yan, galing kami nila Direct John sa isang children's show. Bago ako nag-Viva Max. Yung team eh. Ba't ganun yung uy mo? Galing kami children's show. Galing kami children's show. Knowledge Channel yan. Knowledge- Ay, hindi. EA sa ano yan, kasabay yan Yay ng... TV. Hindi, yun. Hindi, kami ang nagde-direct ni Direct John ng TV team Plus, TV Oo, Plus. Tapos, Direct. Ayun. bago ako nag-Viva Max, ang weird eh. Galing ako ng mga children's show eh. Yang Nickelodeon, galing ako ng yung High Five, ng TV5, yan. Tapos yung... Nabuta mo ba Hiraya Manawari? Hindi pa. Pero nag-ano din sila, Direk Si John. Direk John doon galing. Hiraya Manawari sila Direk John. Tapos eventually, pagkatapos, napunta ako dito sa Viva Max, di ba? Yun yung medyo weird talaga na ano. Pilano mo? Sabi. Oo, pilano mo ba? O paano dumating sa'yo yung Viva Max? During pandemic, before pandemic, gusto nila mag-comeback talaga. Yung genre. Gusto talaga, kasi di ba namatay ang action? Namatay ang action, namatay ang sexy during 2000s, di ba? Naging rom-com. Naging rom-com, lumakas sa mga hugot films. Eventually, si Direk Yam Laranas, sabi naman, gawa ka, ibalik mo yung genre. May bagong ilo-launch yung Viva. Hindi ko sila kalala. Tapos pinakilala sa amin, Adan. Dalawang babae. Ang bida. Si Ren Escanio. Yun, Ren Escanio, galing ni James. Ren Escanio, Cindy Miranda. Ba't alam mo yan, James, ha? Maganda yun si Ren Escanio. Ganda Escanio. Maganda yan si Ren Escanio. And then eventually, Ganda ang eyes niya. ganda mukha. Talagang kaya siya. Pinalabas sa 17, pinalabas sa cinema, nag-flop. Flop talaga. Hindi kumita. And then, pinalabas sa iFlix. Yun na yung iFlix. Eventually, yung iFlix, nagustuhan yung ganong genre. May gumagawa pala ulit sa Pilipinas. Mga Indonesian to eh. Yun, oo, yung mga producers. Nung March 2020, nag-pandemic, in-stream yung Adan sa iFlix. Pumutok. Ang mga tite. Yung mga
Parang March, nung pagka ni Duterte, ng March, April, May, June, July. Number 1 siya, tinatalo niya yung mga foreign. Tapos doon nagkaroon ng idea na gusto ng mga tao, nasa bahay lang sila, and then manonood sila ng erotica. Ano nga naman magjajakol sa sinihan. Hindi, nahihiya yung mga tao na manood Step na. 1, bumili ng popcorn. Oo. Oo nga, no? Tsaka kasi yung mga bold na pupuntahan mo na lang talaga sa Quiapo eh. Correct. Recto, Quiapo. Talagang dumadayo ka pa ng Quiapo. Hindi ko masabi yung Galing kasi ako, USC ako nag-aral. USC tayo nag-aral, di ba, Muman? Bakit hindi mo nadadaanan yun? Double feature. Yan ba yung mga double feature? Double feature. Yung mga ginto cinema. Pero nung, Alam mo naalala ko nung kasikatan ng Bold nung 80s, as in yung Pene Films dati, yung mga pumipila talaga, mga nakasando, naka-shorts. Wala nang shorts nga iba eh. Oo. Tapos, ganun lang. Tapos, out of 20 na lalaking pumipila, may isang bakal doon. Maisingit lang eh. Siyempre nagugustuhan naman ng lahat ng gender yung mga. Oo, tsaka yung bakal sa loob ng sinehan, naghahanap. Ng Friends. Nag-ano sila, ano daw yung bakal? Total matigas na naman eh. Bakla din yun. Bakla. Ayaw lang niya masabi. Okay. Pero yung mga sinehan doon sa Recto, no, sa umaga yun niya, mga erotica yung piniplay. Pero sa gabi, nung nag-aaral pa ako sa PUP, doon kami nagpe-praise and worship. Talaga? Yung mga sinehan din na yun. So minsan nakapila kami doon, mga cell group, tapos yung katabi namin, yun yung piniplay. Tapos lalabas kami ng sinehan, mga nakaganon kami, nakatingin sa mga tao. Ba't kayo nanood ng ganyan? Okay. Kaya pala nung minsan nagtimba ako nung malagkit yung upuan. Meron kang mga kasabay na sa pila yung mga bakal na naka-clutch bag. Di ba? Yun yung madalas Ano ba laman ng clutch bag na yun? 150. Tangina po. Ang laki ng clutch bag, 150 lang. Hindi kasi maraming 150 na naka na ng paperclip. Envelope na. Ikaw, paano mo na nag-start dito sa naisipan na pasukin? Natanong na ba yung kanina? Sa Kristan siya dati. Nag-audition siya. Tapos din ako. Oo nga, pinlano mo ba? Hindi. Actually, yun eh. 5 years old pa lang ako, nag-audition na ako. Sumali ako ng Viva Max? Hindi! Oh my God! Masyado ka pang bata. Balik ka dito. Hindi, 5 years old, sumali ako Starstruck Kids. Okay. So parang pangarap ko na talaga maging artist. Pero di talaga ako nakakuha, di ako nagkaroon ng break. Hanggang one day, yun nga, dumating sa akin, uy, audition, sali ka dito. So ako naman, okay, sige, audition ako. Pero di na ako maasa, tagal ko na nag-audition eh. Sabi ko, tumanda na ako. Biglang nakuha ako. Sabi ko, okay, pag dahil nakuha nga ako, di na ako nagtanong ano yung script, ano yung kwento, kasi nga first time ko. Sabi ko, sige, punta na lang ako dyan. Oh. Pagdating ng first day, pagkabasa ko, 12 na love scene. Tapos eventually, yung film, binenta sa Viva Max. Pagkabenta, inabsorb ako. So, naging Viva artist ako. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na Anong siya. film to? Lagaslas. Ang galing, no? Siguro in 5 more years, serious actor na siya. Serious talaga. Tapos in 5 more years, si Mark Heras ay Oo nga, no? professional macho dancer na. Inaay nyo ba yan si Mark Heras na mag-Viva Max? Kasi napupunta na siya sa mga... na-operan ba siya? Parang hindi. Hindi. Kasi management. Parang ganun. Oo, parang never siyang na-consider na mag-Viva. Para kasi yun, kay Manay Lolit yan eh. Lagi kasi sweater eh. Bakit? Ano masama sa sweater? Hindi, parang masyado na siyang na-stereotype sa sweater. Sweater. Stereotype yan. Di ba sabi lang? Sweater, Mark Heras yan eh. Oh, ito. Lamigin si Mark Heras. Hindi pwede mag-nude Baka scenes. kasi pagka, biglang anim pala yung kuto. Oo. Merong, ito yung mga babae na Viva Max, maraming following na lalaki. Ikaw ba marami kang following na babae dahil nag-Viva Max ka? Like pag nakikita ka sa kalsada, may nakaka-recognize sa'yo. Oo, madami din na rin nakaka-recognize. Nanay. Pero, Anak, si ano? Sino ba? Totoo, minsan nakasalubong, magnanay talaga sila, parehas nila akong kakilala. Pero kalahati ng following ko, I think, from Indonesia eh. Oo. Madami talaga, puro ibang bansa. Oo. Tapos yun nga, mga taga Saudi, di ko maintindihan chat niya sa akin, kaya di ako makareply eh. Wasakin mo ang kipi ko. Si chat, no? Oo, nag-chat sila eh. Oo. India. Di ko lang maintindihan kaya di ako makapag-reply How eh. are you, pretty boy? Oo, Lalaki. Pating. Hi, I'm from Saudi.
Pero ano, yung nakakatanggap ka ng ngayon forward ngayon ng mga babae din no sa mga comment section, yung nakakatanggap ka ng mga comments na wasakin mo yung kifi ko. Oo, minsan nga nagte-text. Nakakatawa pa doon, yung girlfriend ko may access din, nakikita niyo minsan, mag-open ako ng messenger, tapos ang send sa akin, puke, sabi, thinking of you, baby. Like, mga ganun yung chat sa akin. Tapos nakatabi ka girlfriend ko, tatawa na lang na. Pero hindi ba pinagbabawal yan? Ay, or wala na ba yung ganong sa kalakaran sa industriya na bawal ka magka-girlfriend? Or bawal mong sabihin na may girlfriend ka para to keep the fantasy ng mga nanonood? Parang wala naman nagbabawal sa akin. So. Wala. Okay lang. Sa lalaki. Sa lalaki, sa babae. Sa babae, bawal. Oo. Totoo. Bawal. So kaya ba ngayon wala na si AJ Rabal dahil May factor yun. May factor na nawawala yung pantasya ng mga masa sa may asawa, may partner, or may nalilink sa ganito, ganyan. May factor talaga. nasasayangan ba kayo kay AJ? Yes. Oh, malaking pilay ba yon nung Actually, nung naplano nila naplano ng management may papalit, may plan. May strategic plan. Kung mawawala si AJ, nandiyan si Angelica, nandiyan si Asia Acosta, may bagong ilo-launch na 12 people na bago. May ganon. Actually, kasi yan business yan kalakal yan. Naplano na nila. You have to think ahead talaga no? Oo parang Hindi mo naman pwedeng kung kailan naandun, saka lang kayo magpaplano. exactly. Parang din yan, parang ABS din. Tsaka ilang tao ang involved dyan, Correct. ilang livelihood. Negosyo negosyo pa rin. na. Parang Lisken yan. Alam na mawawala yung Lisken. Alam na mawawala ang Catherine. Kailangan magano ng brand, bagong brand. Uniteam. Parang Yun ang hindi nila napaghandaan. hindi na pagandaan. Hindi naman Viva Max yun Ayoko nga pala. Sorry. Sinasabi mo ba sa girlfriend mo, VR, yung mga cash mo na Viva Max artist? Sinasama ko naman siya lagi sa set, namimit okay. naman niya Pag last day na syempre. Letting me be me rin to, pare. Pisma mo na lang. Gaano na kayo katagal ng girlfriend mo? More than 2 years. Congrats. Understanding na yan. Napaka-open niya. Ano ba siya? Showbiz din? Kakapasok niya lang din sa Viva, pero di Viva Max. Ngayon siya pageantry, beauty queen po. Siya ba papayagan mong Hindi. Ayaw ang, niya. Hindi. ang sama mo? Hindi naman. Tama naman. Kanya-kanya yun Oo, para balance. Hindi naman niya linya. Para balance Hindi naman din niya di linya, ba? oo. Balance din. Ayaw mo lang. Hindi, di niya linya. Ngayon kasali siya Miss Universe UC. Sabi mo direct, mahirap katrabaho mga beauty queen. Sobra. Bakit? Ang arte. Nahirapan ka ba kay Kylie? Mataas yung standard nun. Oo, minolde kasi sila na babae na nasa pedestal Empowered. tama. Empowered women, independent, at saka minolde sila na dapat magaganda lahat. Yun, ganun. So pag nakakita kami ng insecurities nila, na-offend sila. Parang ganun. Kuwari, may naulo, may nang maglinya. Nagiging tao sila. Hindi pala ito masyadong matalino. Alam niyo, mga ganun. So, medyo na-offend sila. So, lagi nilang pinipresent sa amin na... Wala naman natutuwa na tinatawag na bobo. Paano ka nakapasok ng Miss Universe? Ginawa nila ako kasi bubudaw ako. Putang ina. Babae na. Babae ka na. I am Miss Universe from Quezon City. Ako gusto hubad. Yung caveman yun Hindi naman ganun ka bobo. Homo sapiens. Yun, may ganun may ganun sila. Pero apparently, pag naintindihan na nila, nagiging okay naman ang lahat, no? Tsaka nag-workshop naman. And then, lahat naman yan, gusto nila maging stepping stone, yung pagsisexy. 'Di ba? Even balikan natin yung mga kasaysayan, sila Dindy Gallardo, sila Alma Concepcion, mga nag-beauty queen tapos diba? Pero side boob lang yung mga yun Oo, nung araw. Pero still, yung mag-side boob ka nung araw, ibang usapan Malaking yan. bagay na. Malaking bagay yan. nakikout nga si Alma Concepcion dati, di ba, sa UST. Dahil sa... 14. Hindi, sumasakay siya Paggawa ng... ng shabs.
Hindi, iba pa yun. May eksena kasi sumasakay siya ng kabayong hindi White Castle sumasakay siya ng Walang bra. kabayong nakabara lang. Nakabara lang. Parang kinake-out siya. Ang babaw ng... Ba't mo ginawa sa Baguio kasi? Si Kylie ay nagpakita ba? Oo. Anong title ulit? The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Pangilan to. Walang bawian. Walang bawian. Di ba na? Ano ang tanong? next project ni Direk Roman? Horror. Horror. Meron akong gagawing horror. Comedy ba na erotic nakagawa ka na? Direk? Yes, ito lang recent na ginawa kami na Boy Kaldag. Oo. Yung Boy Kaldag, ano siya dapat part 2 siya ng Totemola. Apparently, gumawa kami ng spin-off na anak, parang apo na siya ni Tatoy Mola. Siya na si Boy Kaldag. Sexy comedy, masaya rin. Nagsama-sama lahat ng Viva Max stars para sa project. Supposedly may cameo si Jay Manalo. Kaso hindi namin nakuha ang mahal na ni Kuya Jay. Sobrang mahal na niya talaga. At saka nagkaroon din kami ng sa schedule. So kumuha na lang kaming kabayo. Kabayo na lang. Paki-cut yun. Hindi, direct, naman ang message mo ngayon? Eto na. Dahil na guest namin si Goldwyn. Si Goldwyn ba ang iyong arch enemy? Hindi naman. Hindi naman. Marami siyang kaaway. Hindi lang naman. Actually, hindi ko Mainit siya sa Viva Max, di ba? Mainit siya, oo. Apparently, hindi ko naman siya tinatatong kaaway. Again, iniiwasan na din naman niya ako. Sa mga projects namin, di naman niya nire-review. Sa ibang projects lang na, yung kayang-kaya niyang api-apihin. Saan nagsimula to, Direk? Yung Anong pelikula? Yung... Kasi si Goldwyn nag-start yan. Ang masakit nito, si Goldwyn nag-start sa Viva Max. Mag-review. Parang page lang siya. Nagre-review siya ng mga page during pandemic. So, nagre-review siya, tapos nanonood siya. Ibig sabihin, fan ka pala ng Viva Max. Sabi niya, paano ko kaya ma-maximize tong subscription ko? I-review ko nga. Ang ganda. Yan, gano'n. Tapos di siya iniimbita as a press, as a film critic, di siya iniimbita. Apparently, sumasama na siya. Gate crusher nga tawag sa kanya Gini-gate crush niya yung mga screenings nung araw, mga early 2020, di ba may screening talaga? Nag-screening kami. Sa sinehan talaga Before ipalabas sa streaming. Gigate crush siya. Gigate crush siya, pupunta siya. Tapos, pagpunta niya doon, gabang siya ng payola. Wow. Kuko siyang payola. Magkano ba bigayan dyan? Sa ngayon, alam ko, 2,000, 1,500. Pag vloggers, ganyan. Pag vloggers, mga film vloggers. Pero yung mga entertainment press na, syempre, mga may tabloid, may newspaper na, malaki-laki, 2,000, ganyan. Uma-attend siya. Hindi naman siya in-invite. Ganyan yung sinasabi ko, bakit mo inaaway yung mga taong nagpapakain sa'yo? Nung pandemic, wala siyang trabaho. Uma-attend lang siya, nakikikain siya sa mga kainan ng press con. Tapos pag pilahan, pipila ka. Tapos pag wala ka sa listahan, gusto mo, kasama ka sa listahan. Tapos, pag magsusulat ka, bobombayin mo kami, isa-isa. Aawayin mo ngayon magsusulat siya ng mga negative. Yun ang gusto niyang clout yata ng content niya. Mambash. Okay lang ba negative? Okay lang ba negative review if merited naman? Yes. Madami namang nambabash talaga sa Viva Max Tsaka marami naman din mga film critic na nanonood na constructive. At ako naman, alam naman namin yun Oo. Alam naman namin yan. Even yung mga sa Rappler, even naman sa mga namatay na, sila Mario Bautista, mga matatanda, naalala mo. Maganda, pangit, binabasa namin yan. Kasi, yan, para yan sa
pagpapatalas ng genre eh. Kahit na erotica to, dapat matalas to, matapang yung mga kwento, naratibo. Sa kanya kasi, parang hindi, hindi consistent yung pagkikritisismo niya. And then, namimili siya. Namimili siya ng gusto niyang bombahin. Yun, sabi ko nga kanina di ba sa kwento, never niyang binash naman si Joel Lamangan at saka si John Lana, si Brillante Mendoza. Si takot siya eh. Award-winning yung mga yun eh. Di ba? Mga veterano, mga matatanda. Hindi niya ibabash. Babash niya yung kaya niyang i-bash. Yan, mga batang direktor. Kaya ako na-offend talaga ako ng Sinimalaya. Kasi mga bago yung mga directors eh. New breed eh. Maya nag-post na siya ng mga top 10. Top worst Sinimalaya film. Worst ganito, ganyan. Sabi ko, bakit mo bobombayin yung mga batang yan? Kakasimula nga lang mag-direct niyan eh. Kasi babash mo ngayon. Porket, walang bayad yung Sinimalaya. Kasi walang payola eh. Gobyerno yan eh. Diba? Walang payola. So ngayon, ang gusto niya, syempre, nakakuha na ng clout eh. Godwin reviews na siya eh. International na yung mga pinupuntahan niya ngayon. Warner, yan. Na mga films? Films. Iniimbita na siya eh. Iniimbita na siya. Nagkaroon na siya ng name eh. Kasi akala ko parang ang purpose lang niya is mag-review ng local. Hindi pa. Hindi na, tumawid na siya sa international. Na siya, napag-uusapan siya eh. Ang dami nga nambasa ka na dun sa Anora. Anora. Binakbak siya ng Anora, di ba? Yun. Tapos yung The Substance, yan, iniimbita siya. Kasi naman talaga eh, bad or good publicity pa rin yan sa pinag-uusapan eh. Siguro yun lang ang naging content niya, yung maging bad reviewer. Parang Simon Cowell. Parang ganon. Papunta doon. Tapos imamasa niya. Gusto niya i-capture yung CDE. Mamasa niya yung concept. Naiirita ka ba doon sa mga negative infinity? Na-review. Ano yun? May ganun ba? May ganun siya nga. Negative one, ganun. Nung una, yes. Honesty. Pero nung sumunod na, alam ko na to. Pinagkakaperahan na niya. Kasi hindi lang naman ako yung director na sa Viva Max na binabanatan niya eh. Yung may mga directors din ako, nagki-creative produce kasi ako eh. So meron akong 4 na directors na mga bata, binabakbak din niya. Infinity. Ang dami, negative. Tapos, nakita ko, alam niya pag akong magki-creative produce, babakbakin din niya. Ano kanya? Talagang favorite target. Feeling mo target kanya. Oo, kasi alam niya, mag-iingay ako. Mag-iingay kaming dalawa. Puputok siya. So, Goldwyn, narinig mo yung side ni Direk. So, Putukan ka. sa susunod na episode, pag-harapin natin yung dalawa. Oo. Okay lang ba sa'yo, Direk? Magharap ako. Nagkita nga kami sa CCP eh. Magkaharap kaming ganyan, naglalakad akong ganyan. Tapos tinignan ko siya eh. Umiiwas sa hallway ng CCP, lumipat ng hallway. Kunyari nag-text. Yung direct yung Actually, ang wari nag-text. direct yung pag-iwas niya sa inyo yun, gano'n nyo ilang stars nyo ma-rate yun? Yung pag-iwas nyo sa ilang stars nyo? Yung galing sa pag-iwas. Gumanon siya eh. Obvious yung iwas niya sa akin eh. Tapos parang isang gathering, kumakain, di ba? Press con, kakain. Mupo ako sa table niya. Kinupal ko rin siya. Gusto ko siya talagang kupalin eh. Kahit si Phil D, gusto ko minsan mag-inuman kami para malaman. Ay, ganon, kitrip ka lang, minsan lasing ka na rin. Diba? Pagka ganon ko, umiwas siya. Tumayo, kumain sa iba. May ganon siya. Sabi nga nila, introvert naman talaga si Godwin. Pero hindi mo naman uupakan. Hindi naman. Huminga siya. Huminga naman natin siya. Nakita ni Nong eh. Inunahan ko na nga eh. Bubunot na. Hindi naman. Nung nalaman ko na nung una, James, medyo ganun. Gusto ko ngupakan. Mainit ka talaga. Oo, nung kaputukan talaga nung nalaman ko na kumukuha siya ng 2.5. Tapos babakbakin niya yung pelikula. Ang mura. Pictioneras. Babakbakin niya ngayon. Sabihin niya, ginaya mo lang sa ganito, ganyan. Medyo. Sabi ko, huwag nyo nang iimbitahin para hindi na natin kailangan nung binabanatan yung sarili natin eh. Siniimbita kasi minsan. May time na iniimbita na siya eh.
nakuha na niya yung respeto ng ng PR at marketing ng Viva. Na bitayin natin yan para pag-usapan tayo. Nagkaroon siya ng ganun. Kasi lagi kong inaaway doon. Ba't yung iniimbita? Tapos hayaan yung aapihin tayo. Tapos, Kasi as a filmmaker, yung standpoint mo, syempre, gawa mo yun eh. oo. Pero okay lang kahit hindi ako James. Yung iba nga, sabi ko, may kini-creative produce akong mga directors. Yan, wala si May Bobby. workshop. Nakita ko nga magkaroon ka ng workshop. Yes, direct. oo. May mga directors na mga bata, mga bago, na inaapi din niya. Binabakbak din niya. Pero sabi ko, okay, sige. Baka gusto niyang kumita sa paraang ganon. Tsaka nga direct, di ba nitong New Year, parang 2024 rap niya, naglabas siya ng worst film, worst directors, worst actors ng 2024. Yan, nagaganon siya. Nagaganon siya eh. Inaabangan nyo ba yun? Baka makasama kayo. Medyo. Nakasama ka na ba sa Hindi Pinas pa naman, hindi pa naman. Gusto niya to. Paborito niya to. Kasi sasagutin ko din yan. Kailangan niya ng puwet eh. Ay, paborito si Muman din. Baka dalawa na kami magkabang sa kanya eh. Tinira niya ako eh. Ito, huling tanong pa from my end. Favorite Filipino sexy film? Ayaw ko kung kailangan Viva. Ayaw ko kung nanonood din kayo. Siguro sisimulan ko na sa akin. Ano ba? Ang rami eh. Scorpio Nights 2, Tablade. Scorpio Nights 2, saka Shota ng Bayan. Ano ko, Scorpio Nights 2, kasi ang ganda rin talaga ng story eh. Iba. Pag talagang, tapos Joyce Jimenez pa. Chocolate. ano yung unang, Maui Taylor, ano yung unang, Huwag mo kong tanongin. Gamitan. Yan, gamitan, tsaka turuhan. Gamitan tsaka turuhan. Ako, Aubrey Miles Prosty. Ay, oo, puta. Unangan ako ni Tito. Oo. Tricycle, no? Oo, pucha. Anong tricycle? Aparador. Aparador, tricycle. Ano ito? Napanalunan sa couple? Nalo siya sa couple? Anong? Ito napanood ko to nung high school. Talagang high school. Talagang Ay, kailangan puta, sabihin ina, high school. Hindi ko pa napanood, hindi ko pa natapos kasi yung yung Kumakatok Dis na. 2 No! Kakain na! Di ba BCD pa yun? Oo. Nawala yung isa. This two. Dis 2, Dis 1 lang. Andun ang kantutan eh. Ano yun? Yung Tatarin. 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 Tsaka yung sila Dina Bonibito eh. Tsaka Rica Peralejo. Yun. Tsaka yung Scorpio Nights 1. Scorpio Nights 1. Ana Marie Gutierrez. Ana Marie. Oo, yun. Oo. Wild yun. Muman. Sex Drive, Katya Santos, Maui Taylor. Ay, shoutout pala sa Video City Doon ko na mga Sinoli. Kaya nagsakay Video City. Tangin, hindi niya na sinoli yung mga bolt. Roger. Natamit tweet. Patikim ng pinya. Rosana. Oo, Okay, comedy. Si Sexy Rosana, comedy. no? Ibang klase. Pinanood niya habang kumakain ng pinya sa sinya. Akala nyo tungkol sa pinya eh. Ibang klase si Favorite ko Rosana. Ito, alamat ng pinya. Madalas siyang pahinga. Rosana Roses Diba? Tira, no? Magaling na umarte. Tapos Oo. talagang putang ina. Authentic, no? Sexy talaga. Oo. Pinaulit yan eh. Yung unang trailer niyan, patikim ng pinya. Tapos pinaulit. Galing mo Oh. Yung pala yun. Trinivia mismo ni Rosana yan. Direct. Yung pinya. Yun, isa yun si sinabi ni Tito Rin. Aubrey Miles. Aubrey Miles, Prosty. Pero yung underrated na napanood kong parang naka-impluwensya sa akin, yung yung Boso. yun, isa yun, boso ni Direk John. Pero yung talagang tinikasan ako sa sinehan. Boom! Boom! No. Yung kay Mario J. tsaka Albert Martinez, Yul Servo. Hindi, limutan ko yung pamagat. Puro lalaki to Okay. Mario J. Sabi ka ng babae. Hindi sumikat. Hindi sumikat, Lolita De Leon. Lolita De Leon. BL. Elizabeth Oropesa. Elizabeth Oropesa. Nakalimutan ko yan. Ay, hindi. Baka yan. Warat? Hindi. Warat. Meron ding Tatsulok. Meron din yung Yun, maganda yun, rin yun, yung yun. Tatsulok. Maganda rin yung Tatsulok. Nawala. Isang one-time thing si Lolita De Leon. Yun yung yung babaeng napakalaki daw ng dede sa lahat ng lumabas na stars nung 90s. Tapos, pag isa lang nagawa niyang pelikula, yun lang. Laman. Yun. Ay, oo, ang laki nun. Ang laki Bilis mo man, no? Siyempre, ikaw ba naman yung... Yun. Ang laki. Basta kalinawan. Hahanapin ko nga yung mamaya. Ang ganda nun. Nahanap ko sa YouTube eh. Wala eh. Actually, ang enticing doon si Elizabeth Oropesa. For me, nung pinanood siya, Pares tayo. she was really great acting. At ngayon ay DDS na siya. Yes. Yo, Which is perfect. Miyak. Miyak sa YouTube. Ikaw, PR.
Nung bata ako, 2 lang yung CD na meron akong copy eh. Sex Drive tsaka Huling Birhen sa Balat ng Lupa. Huling Sino yun? Sino yun yung huling bilan? Maui. Yun ba yung may inabol siya ng ano, di ba? Jay Manalo. Oo. Oh, nakatrabaho mo na si Maui. Na-meet ko na po, personal. Pero kung dahil yun ang pinapanood mo gusto mo na ba siyang makaka-sexy? Nung una niya nakita, nag-bless siya. Hindi, nung una ko nakita, talagang sobrang starstruck ako. Actually, Salubay Salvingan, nakita ko yung unang beses, naka-scene ko kay Direk Roman, yung namin, series namin, sabi ko, ay, ikaw pala Salome. Pinapanood ko lahat ng videos mo. Tawa siya ng tawa sa akin eh. May ibang si Salome, may magic eh. Oo. Nung... Ba't talagang ano ka? Hindi, kasi nga, di ba, pag Sige. on-screen, medyo hindi na, pero hindi natin masyadong trip ako. Hindi ko masyadong trip personally. Same. Pero nung nakita mo sa personal, may dating. Kahit nga yung mga misis natin, di ba? Sinabi nila. Ha? Ba't dinadamay mo yung mga misis namin? Yun. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Mark Christian Escoto, Christopher Nario, Ramuel Mendoza, Bernard Mendoza, Dre Toreno, John Denzel Z, Shueri Tam, Erika Brillantes Torio, Kenneth Cahilog Aquino, Reed Rich Garcia, Los, Jesse Paranal, Ezekiel Zandueta Tumagkaw, Mark Jordan, Paul De Los Santos, Jasper Tumagos, Julius Zyril Flores, Ruben James Latayan, Roberto Gregory, Adam Villanueva at Aiko Wave. Yan. Mabilisan lang, direct. May sinabi daw si Fiang na she wouldn't lower herself to that standard of artistry. Yung Viva Max. Nung tinatanong sila na, gusto mo ba ng Viva Max? Si Fiang, sa mga hindi nakakalam, sa mga tsuhin mo dito, ay graduate ng PBB Teens. Legit ba yun? Na siya talaga nagsabi nun? Ano ba direct? Meron siyang sumagot ka ba online? Sumagot ako online, pero alam kong mga dami accounts eh. Kasi parang pinapaputok nila si Fiang eh. Nung once na nanalo siya, parang pinaputok ng press. Siyempre, ayoko namang, alam naman natin na papuputokin lang talaga. Napraning lang din ako, sinagot ko online. Ayun, sabi ko, ano lang din, di rin naman siya kukunin. Oo, di rin naman siya kukunin. Ang ganda. But you could try. Kung siyang nagsabi, no? Siya talaga ba nang nagsabi? Oo. Siya talaga, okay. Siya talaga. Ito, ipopromote ko lang ang Cool Pals Tour. Sa February 22 sa Tacloban, may 40 bumili. March 15 sa Cebu, sana panoodin niya mga Cebuanos. March 29 sa Baguio. At para bumili ng ticket sa coolpals.com. Yan. From Chris Rod, a silent listener since episode 1. Pabati po ng happy anniversary kami ng asawa ko si King and Alex in Chinese Ilocano GB. King and Alex anniversary nila. Chinese and Ilocano. Oo, Hindi ako muna. Magsabay na lang kayo. Lagyan mo lang na okay ni Nam. Okay, Ikaw na King yun. and Alex. Ano? King and Alex, King first and Alex? anniversary. Ano meron? First anniversary. First anniversary, tapos Viva Max pa yung ano natin. Oo, Ay, ko lang, magagawa nyo. Puktang ina, makaka-baby kayo dito sa episode na ito. Pukin ang ina. Yun, pabati kay Jet Bello at ang Francis Forneste na ang mga bumadra. Mag-Patreon na din kayo. From Shane Custodio, Ryan Rems, pamura naman si Patrick Fernando in Ilocano. Patrick Fernando, buto ama magdardaraw kininam. From Jake Randolph Concepcion, pamura po ng sabay-sabay na malutong ang mga Cool Pals na pinsa ko from Fairfield, California na sina Jokes, Jolo, JV at Jerome. 1, 2, 3, abay di putang Magkakabay lang. Martin Umali, pabati naman Nigerian Aussie James. Ang belated happy birthday kay Gino Doon. Gino Doon, I love to fuck you in the ass. Ginawa bang message sa ganyang BR? Galing Wala. Sa Nigeria, wala. Wala sa kanya, wala. From pabati po kay Sir Rems, in Bacal, ang girlfriend ko na si Daphne Vice. Daphne Vice, mahal na mahal ka niya, pero mas okay ang puwet ko may ngipin. Pamura si Ivan Pitaliano kay Chinese GB. Napokilakila mo, Ivan. Hahanapin mo lahat ng pelikula sinabi namin dito, tapos maglalaka na pito, tapos mahinig namin Kenny G. Yan. And pamura kay Nigerian James, in a Bacal way, si Daryl. Daryl, I love to fuck you in the ass. Yan. Salamat, Bia. Thank you. Thank you. Thank you very Stay much. pa kayo, guys. And for stand-up Meron comedy pa? shows, please visit
comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.